Ang aking anak na babae ay naghagis ng US$7 sa aking kama at sinabing pumunta ka sa isang tirahan na walang tirahan na ikaw ay isang banta. May sakit akong nilalagnat, ngunit natatakot siyang mahawaan ko ang kanyang pamilya. Ngunit isang solong tiket sa lottery ang nagbago ng lahat. Ito ang kwento kung paano ako binawi ang aking buhay at pinagsisisihan niya. Ang pangalan ko ay Florence Jackson, karamihan sa mga tao. Call me Flo, 62 years old na ako, mahirap na. Minsan lumingon para makita kung sino ka at yung taong pinilit ka na maging, ngunit sinasabi nila na ang pagsasalita ng katotohanan ay nagpapalaya sa iyo, kaya sa palagay ko dapat akong magsimula sa simula ng katapusan. Palaging nagsisimula sa umaga ang una kong naririnig. Karamihan sa mga umaga ay hindi ang mga ibon o ang tahimik na ugong ng pugon na sinisipan nito. Ang malakas na kalabog ng isang pintuan sa harapan na sinundan ng pattern ng maliliit na paa sa hagdan. Sabi ni Lola, nanay, huli ka na apo ko. Boses ni Jasmine ay bulong sa pre-dawn dilim, ngunit ito jolts ako gising all the same. Glance at ang maliit na digital na orasan sa nightstand, 6 oras 2 minuto. Nagprotesta ang katawan ko habang umuupo ako. Pamilyar na nakakagiling na pananakit na tumatama sa aking balakang at buko. Arthritis ang aking matandang hindi ka nais-nais na kaibigan na kinukuha ko. Saglit na hinayaan ang sakit na tumira sa isang mapurol na pintig bago itinago ang aking mga binti. Sa gilid ng pull-out sofa nilingon ko ang maliit na kwarto ng anak kong si Denise. Generously calls the guest room, it's more of a storage space, really filled na may mga kahon ng mga lumang talaan ng buwis at kagamitan sa pag-ehersisyo na hindi niya kailanman ginagamit. May isang bintana na nakadungao sa bakod ng kapitbahay. Ang maliit na silid na ito ang naging tahanan ko sa nakalipas na 2 taon mula nang pumanaw ang aking asawang si Samuel pagkatapos ng libing noong ang huminto sa pagdating ang kaserol at ang katahimikan sa aming maliit na bahay ay naging masyadong malakas upang mabata. Si Denise ay may ideya na ibenta ang bahay. Nanay, sinabi niya, ang kanyang boses na puno ng praktikal na simpatya, ang ganda ng merkado. Magagamit mo ang pera para tulungan ako sa paunang bayad sa mas malaking lugar, isang lugar na may bakuran para sa mga bata na maaari tayong lahat. Together it sounded like a lifeline, so did it. Pinirmahan ko ang mga papel na nakabalot ng 50 taon ng mga alaala at ibinigay sa aking nag-iisang anak ang isang tseke na kumakatawan sa kabuuan ng aking buhay kasama si Samuel bilang kapalit na nakuha ko. Ang silid na ito ay may bubong sa aking ulo at nakakuha ako ng walang bayad na full-time na trabaho sa ibaba. Ang kusina ay isang ipu-ipo ng kontroladong kaguluhan. Si Denise na nakasuot ng matalim ang navy blue blazer at pencil skirt ay galit na nagtap sa kanyang laptop sa kitchen island. She looks every bit the successful marketing executive she is. Perfect hair, perpektong makeup, isang tasa ng mamahaling kape na umuusok sa tabi niya. Hindi siya tumitingin. Pagdating ko sa umaga, sabi ko ang boses ko na makapal pa sa tulog, lumipat ako sa fridge para kunin yung pancake batter na ginawa ko kagabi. Nanay, pwede ba kayo mag-school run? Ngayon ay may 8:80 board meeting ako na hindi ako pwedeng malate dahil hindi naman ito tanong. Siyempre honey, sabi ko, trying to keep the movement smooth, trying not to usa. Yumuko para kumuha ng kawali sa mababang kabinet, medyo naninigas yung kamay ko. Kaninang umaga ang arthritis, the tapping stops. Tumingala si Denise at ako. See it, the flash of impatient, the subtle dismissive roll of her eyes. It's isang tingin, mas nalaman ko pa kaysa sa sarili kong refleksyon, hindi na ito muli nanay, sa totoo lang nahanap mo bagong karamdaman araw-araw. Hindi ba pwedeng isang umaga na lang kung saan hindi ka nagrereklamo sa isang bagay? Tahimik ang mga salita pero parang sampal ang dumapo, mas masakit pa sa apoy sa akin. Joints ever could a just nod, touring back to the stove, pancakes will be ready. In 1-0, a murmured voice, suddenly feeling very small, as spent the whole life as two. May bahay, isang ina sa loob ng ilang taon pagkatapos magsimulang mag-aral si Denise, ay nagtrabaho ako bilang isang kitchen aide sa elementarya niya para lang maging close, pero ang hilig ko talaga ang bagay na itinatago ko sa isang kahon sa aking puso ay ang photography, na maganda ang mata ko. Laging sinasabi ni Samuel, kaya pinangarap kong kumuha ng mga klase sa pagkuha ng mundo. Sa pamamagitan ng isang lens, ngunit palaging may mga braces na babayaran o mga kampo ng tag-init o
Tuition sa kolehiyo ang pangarap ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. I chose to raise my daughter instead now that daughter tells me na wala akong career. Walang mga kasanayan na dapat kong ipagpasalamat para sa nahuli sa kanyang ekstrang silid, who would. Even how are you now, mom? Tanong niya minsan habang nagtatalo ang kanyang mga salita. With a kind of cruel pity, sa mahabang panahon naisip ko na baka tama siya kaya ako. Gawin kung ano ang kailangan ko makakuha ng mga bata Jasmine at Jordan bihisan at pinakain. Drive them to school bumalik ako sa bakanting bahay na tahimik at naglilinis ako. Ang paglalaba ay kinuskus ko ang mga sahig pumunta ako sa grocery store pinaplano ko ang mga pagkain at ako. Magluto ng hapunan ako ang kanilang yaya ang kanilang kasambahay ang kanilang maikling order magluto ako. Lahat ng bagay ay maaaring kailanganin ng isang pamilya ang lahat maliban sa isang ina na nakikita. Babaeng iginagalang sa hapon habang nagtitiklop ako ng bundok ng labahan. Hindi iyon sa akin nakaramdam ako ng kakaibang lamig na gumagapang sa akin na walang magawa. Sa taglagas na hangin ang aking ulo ay nagsisimulang kumabog at ang isang malalim na hindi pamilyar na sakit ay tumira. Sa aking mga buto bihira akong magkasakit ang aking konstitusyon ay palaging matatag ngunit. Iba ang pakiramdam nito masama ang pakiramdam ko matapos ang aking mga gawain ay tumagal ng ilang. Tylenol at humiga sa bukol na sofa bed hinila ang manipis na comforter pataas sa akin. Baba ang aking katawan ay nag-aapoy na papikit ako. Hoping a little rest is all need, just want to feel better before the night. Umuwi ako bago ko marinig ang tungkol sa kung gaano kahirap ang aking sakit ngunit ako. Hindi ko alam noon na nakahiga sa malamig na hiram na silid na iyon ay hindi ko alam iyon. Ang lagnat na ito ay hindi lamang isang sakit kundi ang katalista na malapit ng sumunog sa akin. Buong mundo sa lupa ako ay dapat na drifted off sa isang nilalagnat hindi mapakali. Matulog dahil ang sunod kong nalaman ay madilim ang kwarto at ang ingay ng harapan. Ang pagsara ng pinto ay muling umalingaw sa buong bahay narinig ko ang pagpindot ng takong ni Denise sa hardwood floor isang matalim na naiinip na tunog na basa ng aking orasan pagkalipas ng 8 ng kanyang ulo. Lumitaw sa pintuan na nakasilweta laban sa liwanag ng bulwagan ina kung ano ang nangyayari. On dinner's not started her voice wasn't filled with concern for me it was the. Narinig ko ng 100 beses ang pagod na inis ng isang abalang babae na ang schedule ay nagambala sa tingin ko. Sa tingin ko may sakit ako honey, managed to say in my own voice was dry rasp and the words. Mabigat at banyaga sa aking bibig ang aking lalamunan ay hilaw. Isang mataas na lagnat at lahat ay masakit hanggang sa buto na hindi niya natapakan. Room she stood frozen sa doorway her perfectly shaped eyebrows knitting. Sabay huminto ng ilang dipa mula sa kama na parang may invisible na kontaminado. Linyang hindi niya tatawid, halos makita ko ang mga kalkulasyon na nangyayari sa likod ng kanyang mga mata ang mga gears ng kanyang sariling buhay. Lumingon sa akin bilang isang sirang kogi ang trangkaso, she asked her tone sharpening. Na may ibang klase ng pag-aalala isang puro makasarili na pag-aalala ti mom have it major. Presentation bukas ang buong team ay nakadepende sa akin na hindi ko makuha. Sick didn't have the strength to respond the room felt like it was tilting just looked at her dnoy only. Bata na nakatayo doon sa kanyang mamahaling suite nakikita ako, hindi bilang kanyang ina na. Kailangan ng pangangalaga ngunit bilang isang kontagyon isang problema na pamahalaan kailangan mo. Go, bigla niyang sinabing napakapuro ng mga salita, aya pangwakas na. Parang sumipsip ng hangin palabas ng kwarto saglit sigurado akong mali ang narinig ko. Nilalagnat siguro ako, go where the nice, ibinulong ko ang. Halos hindi marinig ang mga salitang wala akong ibang bahay ito na. Sa isang hotel bahay ng kaibigan, sabi niya na winawagayway ang kanyang kamay na parang nadagdagan ang iritasyon. Sa bawat salitang binitawan ko, hindi ko alam mom figure it out but you can't stay here. Alam mo may asthma si Jordan paano kung bigyan mo siya ng isang bagay na hindi natin malalagay sa panganib ang kalusugan niya para dito ang pagbanggit sa akin. Apo ang kanyang maselang baga ay biglang naging sandata laban sa akin ay you. Espesyal na uri ng kalupitan ito ay isang checkmate na hindi ko kayang labanan. Denise wala akong pera para sa isang hotel sinabi ko ng tahimik ang totoo niyan. Pahayag na parang isang tingga sa aking tiyan, wala akong naibigay na lahat. Sa kanya, oh for God's sake mom tumaas ng matinis at basag ang boses niya.
She threw her hands up in a gesture of pure exasperation. Laging napakadrama, laging bagay sa iyo. Tumalikod siya at tumakbo palabas. Ang silid ay naririnig ko ang kanyang rumaging sa designer purse na iniwan niya sa hall table. Ilang sandali pa ay bumalik na siya. Hindi siya lumapit, may binato lang siya ng ilang gusot na perang papel. Sa himpapawid at dumapo sa manipis na comforter malapit sa aking mga paa na parang isang dakot ng basura, isang $5 bill, dalawa dito, siya. Sabi ng boses niya na tumutulo ang paghamak na mas malala pa sa lagnat, $7. Sapat na iyon para sa bus at isang tasa ng tsaa. Mayroong isang silungan para sa mga walang tirahan sa downtown. Sigurado akong kumukuha sila ng mga may sakit. Homeless shelter. Ang mga salita ay hindi nakarehistro sa una sila. Ay para sa ibang tao ang mga tao sa balita, hindi para sa akin, hindi para kay Florence Jackson. Na nagpalaki ng isang anak na babae ay naghurno ng 1,000 cookies para sa isi at hinawakan siya. Kamay ng asawa habang siya ay humihinga sa aking sariling boses ay isang panginginig ng isang tunog. Hindi ko nakilala ang pagpapaalis mo sa akin noon ang dam. Nang kanyang pasensya sa wakas ay nabasag ang maskara ng matagumpay na pinagsama-samang executive. Nahulog at ang natitira na lang ay isang pangit na galit. As don't need a sick mother, she screamed, her voice echoing in the small cramp. Romgo lang pabigat ka dati tapos ngayon threat ka na sa akin. Pamilya, isang banta ang salitang sinaktan ako ng puwersa ng isang pisikal na suntok something. Sa loob-loob ko ay nanlamig at tumahimik ang lagnat, ang sakit ay humupa ang lahat. Napalitan ng malalim na hukag na pamamanhid, hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa sa parte ko. Na maaaring gawin na lamang ay pinatay ng dahan-dahang kusa kong itinulak ang aking sarili. Bawat galaw ay isang matinding paghihirap ng matigas na kasukasuan at isang durog na puso ang hinila ko sa aking puso. Lumang scuffed na maleta mula sa likod ng closet na dinala namin ni Samuel sa aming honeymoon sa Niagara Falls. Napakaraming buhay ang nakalipas, binuksan ko ito sa sahig at nagsimulang mag-empake ng aking ilang mga sweater. Ang pagod na Biblia, isang naka-frame na larawan ni Samuel ang kanyang itidi. Masakit na paalala ng isang pag-ibig na parang kabilang sa ibang mundo ko. Sa buong buhay ay tila maitupi ito sa sirasirang kahon na ito. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, hila-hila ang bigat ng buhay ko, sa likod ko nakita ko. Ang mga batang sumilip mula sa kanilang kwarto sa pasilyo ay puno ng kalituhan ang kanilang mga mukha na ibinigay ng aking puso. Masakit na lurch, nagsimula akong palapit sa kanila, ang aking mga braso ay nananakit na hawakan sila sa huling pagkakataon. Para maramdaman ang init nila. Don't deny's voice was venomous hiss as she stepped. Sa harap ko isang pader ng tao sa pagitan ko at ng aking mga apo, huwag kang maglakas loob na lumapit sa kanila, maisakit ka. Binuksan niya ang pintuan sa harap ng malamig na hangin ng Nobyembre na bumalot sa isang malupit na pagkabigla. Sa aking nilalagnat na balat ay lumabas ako sa balkonahe ng bahay. Nagbayad na ako, hindi ko na nilingon ang pinto na sumara sa likod ko, ang mabigat na final. Click of the deadbolt was the sound of a final clean cut, and there I stood alone. Sa madilim na bangketa na may 7 gusot na dolyar sa bulsa ng aking Amerikana at isang puso na nasira sa napakaraming piraso, hindi ako sigurado na maibabalik pa ito. Sabay ulit naramdaman ang lamig ng kotse ni Denise at Alien sa kamay ko. Ayoko. Remember driving? Not really, it's a blur of traffic lights and the sick feeling. Sa lagnat na pumipilipit sa aking bituka, napadpad ako sa parking lot ng isang supermarket. 1,000 beses ko nang napuntahan noon para bumili ng mga pamilihan para sa kanyang pamilya. Iniwan ko ang kotse sa isang espasyo, malapit sa likod, pinunasan ang manibela, gamit ang manggas ng aking coat at ibinaba ang mga susi sa mail slot ng malapit na post office box. Ito ang huling bagay na magagawa ko para sa kanya. Malinis na pahinga, ako ay nakatayo doon ng mahabang panahon sa ilalim ng malupit na mga fluorescent na ilaw ng paradahan. Lot with by old maleta, gift by side, umiikot ang ulo ko at ang lamig. Nagsisimula ng tumagos sa aking manipis na Amerikana, kaya nanginginig ako nang hindi mapigilan na kinapa ko ang aking bulsa at ang aking mga daliri. Brushed against the crumpled bills as dollars, pito, pulled them out and stared. This was it. Ito ang presyo ng habambuhay na debosyon na bumagsak ako sa malamig na metal. Bangko malapit sa hintuan ng bus at isang tunog ang lumabas sa aking mga labi, isang tunog na hindi ko inaasahan.
A small dry laugh, it was a terrible humorless thing me Florence Jackson T. Babae na nagbabayad ng kanyang mga buwis na palaging nagbabalik ng kanyang mga aklat sa aklatan sa oras na. Naniniwala na kung ginawa mo ang tama ng mga tao ay gagawin nila ang tama sa iyo at narito ako. Ay walang tirahan na may sakit na $7 sa aking pangalan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo doon sa huli ang panginginig ko ay lumala. Alam kong kailangan kong lumipat o babagsak ako, nagsimula akong maglakad hila-hila ang aking maleta. Sa likod ko ang maliliit na gulong nito na dumadagundong sa basag na bangketa. Nagdugo ang mga ilaw sa kalye sa aking malabong paningin, naglakad lang ako ng walang patutunguhan. Isip lamang ng isang desperadong pangangailangan upang makahanap ng isang lugar na mainit-init bago ako nahulog at pagkatapos ay ako. Nakita ko ito sa kalagitnaan ng isang tahimik na gilid ng kalye ay may mainit na dilaw na ilaw na tumapon. Palabas sa bangketa ang karatula sa itaas ng pinto ay simpleng ipininta sa friendly. Ang Soul Kitchen ng cursive B sa pamamagitan ng malaking bintana sa harapan ay nakita ko ang ilan. Mga taong nakaupo sa mga mesa, ang komportableng katahimikan ng isang gabing kainan. Ang promise of warmth was too strong to resist. I pulled the door open a little. Kampanang mahinang kumikiliti sa itaas ng aking ulo, ang hangin sa loob ay bumalot sa akin na parang kumot, amoy pritong manok at kape at isang matamis na parang kanela. At pagbibake ng mansana sa likod ng counter na pinupunasan ito ng mabagal na pamamaraan. Ritmo ay isang itim na babae, tungkol sa aking edad siya, ay may isang uri, pagod na mukha at worthy. Malinis na puting apron sa ibabaw ng kanyang damit na tumingala siya nang pumasok ako, sa kanyang mga mata na kumukuha. In a disheveled state din ay maleta ang lagnat na mumula sa pisngi ko, but there ay walang paghuhusga sa kanyang tingin, lamang ng isang kalmado, tahimik pagbabantay. Just a cup of tea please, sabi ko sa boses ko na bahagya pang bumulong, the hottest. You've got tea. She nodded, her movements efficient and gentle. Have a seat, honey. I'll bring it over. Dumaustos ako sa isang booth malapit sa likod na basag ang suot na vinyl. But clean, wrapped my freezing hands around the thick ceramic mug she placed. Sa aking harapan ay tumagos ang init sa aking mga daliri, ang unang tunay na init na aking naramdaman. Sa mga oras binayaran ko siya mula sa aking maliit na balumbo ng cash as $2.50. Mayroon na akong $4.50 na natitira sa buong mundo habang hinihigop ko ang nakakapason at saa. Ang aking mga mata ay naanod sa isang maliit na display sa counter ng isang makulay na rack. Ng scratch-off lottery ticket, by Samuel, palagi niyang sinasabi na ang lottery ay buwis ng isang hangal. Ang tanging paraan upang maunahan ay ang masipag na daloy ng trabaho, sasabihin niya, ngunit wala na si Samuel at dahil sa pagsusumikap ay dinala ako dito na nakaupo sa kainan ng isang estranghero na may mas mababa sa $5 sa aking pangalan. Ano pa ang nawala sa akin? Nang dumating ang babae, bumalik para mag-refill ng sa ako, tinuro ko, maaari ba akong kumuha ng isa sa mga tinanong ko? Feeling tanga, isa lang $2, dalawa ang sabi niya sa kanya. Hindi nagbabago ang ekspresyong itinulak ko ang dalawa sa aking natitirang mga perang papel sa mesa na mayroon na akong $2.50. She handed me a small glossy ticket, beginner's luck, sabi niya with a hint. Nang isang ngiti na hindi mo alam na inilagay ko ang tiket sa bulsa ng aking Amerikana nang hindi man lang. Looking at it, I was too tired to hollowed out to even handle the small. Matalim na kagat ng isa pang pagkabigo na tila nawala ako sa naramdaman ko. Nakasandal kasi yung babae sa counter and asked, her voice soft, "You got place to go tonight, honey?" Ang tanong ay napakadirekta, kaya mabait na ito nabasag sa fog ng aking lagnat ilang. Umiling ako na hindi mabuo ang mga salitang, tumango siya ng dahan-dahan na parang siya expecting that answer. I got room upstairs, she said, her voice matter of fact. Hindi naman masyado pero malinis at mainit, may ginawa rin sa akin long time ago when was down on the luck. She paused then added, you could manatili ng ilang araw, baka tulungan mo ako dito kapag handa ka na, kung gusto mong madama ang alok na hindi totoong isang balsa ng buhay. Itinapon sa isang nalulunod na babae na patingin ako sa estranghero nitong bitres na ito at nakakita ng isang kabaitan na napakalalim na parang isang himala na wala akong ibang pagpipilian.
Tumango ang luhang hindi ko namalayang nakaalis na pala ako, sa wakas na tumutulo sa aking mga mata, salamat. Bulong ko at sa unang pagkakataon noong gabing iyon ay naramdaman ko ang isang munting marupok na pagkurap ng kung ano. Maliban sa kawalan ng pag-asa ay natulog ako ng 12 tuwid na oras sa maliit na silid na iyon sa itaas ng kusina ng pagkain ng kaluluwa. Nang sa wakas ay nagising ako ang araw sa umaga ay dumadaloy sa nag-iisang bintana. Pagpinta ng mainit na gintong parihaba sa sahig na gawa sa kahoy, dahan-dahan akong umupo sa apoy. Nawala na ang mga buto ko, ang kabog sa aking ulo ay humupa sa isang mapurol na etso. Ang aking lagnat ay nasira sa unang pagkakataon sa kung ano ang pakiramdam ng isang walang hanggan ang aking isip. Ay malinaw na ako na damatahimik pa rin tulad ng kalmado pagkatapos lumipas ang isang marahas na bagyo na nag-iwan ng kakaibang malinis na katahimikan sa pagmulat ng aking mga mata ay pinagmamasdan ang maliit na simpleng silid. Ang bakal na kwadro ng kama ang gawang kamay na kubrekama na iniwan sa akin ni B. Sa nightstand at sa tabi nito ang maliit na makintab na tiket sa lottery na halos gusto ko. Nakalimutan ko ito, kinuha ko ang memorya ng pagbili nito, pakiramdam malabo at unreal. May nakita akong isang stray penny sa ilalim ng bulsa ng coat ko, ang metal. Pagkamot ng barya sa silver coating ng tiket ay malakas ang tunog sa tahimik na kwarto, wala akong inaasahan. Ay isang luho na natutunan kong mamuhay ng walang unang kahon na nagsiwalat ng isang numero. 800, patuloy kong kinakamot ang pangalawang kahon, 800. At pagkatapos ay ang pangatlong 800 ay tinitigan ko ang tatlong magkaparehong mga numero, assumed ito. Ang ibig sabihin ay nanalo ako ng isang maliit na bagay, marahil isang libreng tiket, marahil $20, sapat para sa ilan. Mas maraming gabi sa isang murang motel, marahil ito ay mas mahusay kaysa sa walang kakaiba. Sense of calm, nagbihis ako at bumaba na si Bina sa kusina. Humuhuni sa isang lumang kanta ni Sam Cooke sa radyo habang nagbibitak siya ng mga itlog sa isang malaking mangkok ng amoy ng pritong bacon at coffee was thick and comforting. Feeling better, see, she said, her smile warm at genuine colors back in your cheeks. Much better, thank you, B, said his voice. Kaunti pa sa tingin ko ay nanalo ako sa isang bagay na itinaas ko. Maliit na tiket ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at kinuha iyon sa aking mga mata. Bahagyang nakapikit para basahin ang fine print na tiningnan niya ang tiket saka siya tumingin. Sa akin pagkatapos ay bumalik sa tiket ang isang mabagal na malawak na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. And she let out a low whistle. Well, I'll be, she murmured, shaking her head in disbelief. Sure ka nanalo ka, honey? Naiintindihan ko, tumango ako, tumibok ng puso, G. Mas mabilis, ngunit gaano ko inihanda ang aking sarili para sa $1, 10, siguro 20, B. Nagsimulang tumawa ito ay hindi isang maliit na tumawa, ito ay isang malalim na lumiligid na kagalakan. Tunog na pumuno sa buong kusina, ito ay ang tunog ng dalisay na walang halong delight. Oh baby, sabi niya sabay ilagay ng kamay sa braso ko. This isn't $8. Tinapik niya ang tiket gamit ang kanyang daliri. Ang numerong itinugma mo, iyon ang engranding premyo, ito ay $800,000. Natamaan mo ang jackpot, tila tumagilid ang kusina sa aksis nito ang pakiramdam ng sahig. Ito ay nahuhulog mula sa akin, $800,000. The words didn't make sense together. Nang hina ang tuhod ko at kailangan kong hawakan ang likod ng isang upuan para hindi bumagsak doon mismo sa linoleum. Tumutugtog pa rin ang radyo, ang bakon ay pa rin sizzling, ngunit ang lahat ng ito ay parang nagmumula sa isang malayong distansya, sa abot ng aking makakaya. Marinig ay isang dagundong sa aking mga tainga. Kahapon ako ay isang 62 taong gulang na walang tirahan na babae na may $7. Ngayon ako ay isang milyonaryo na rin. Malapit dito, by seeing the look on Ivey's face, agad na kumilos, pinaupo niya ako. Itinulak pababa ang isang basong tubig sa nanginginig kong mga kamay at kinuha ang telepono. Marcus, it's your tita Key. You need to come over after you off work at the bank. Hindi. Walang mali, something's very very right, just come. Binaba niya ang tawag at tumingin at me, her expression turning serious. Okay Florence, listen to me now, Div. Pamangkin Marcos, isa siyang mabuting tao, matalinong tao, tutulungan kanya kung ano ang gagawin. How to claim this without the whole world knowing right away. She leaned in closer, her voice low and firm. The end you. Kailangan mo bang manahimik sa ngayon? Naririnig mo ako.
Isang sikreto ang malaking balitang ito tulad nito. Mabilis ang paglalakbay at hindi ka pa handa para dito, kailangan mo ng oras na kailangan mong huminga at isipin mo bago ka gumawa ng kahit isang bagay. Can only nod the mind still reeling but. Sa pamamagitan ng fog ng shock ay naisip ng isang pangalan ang tumaas sa ibabaw. Denies anong sasabihin niya kapag nalaman niya ang gagawin niya bigla. Gustong ibalik ng kanyang may sakit na mabigat na ina ang ina na tinawag niyang banta sa imahe. Nang kanyang paghahagis ng $7 na iyon sa aking higaan ay nag-flash sa aking isipan na kasing linaw at matalas. Isang tipak ng salamin, isang bagong pakiramdam ng isang bagay maliban sa pagkabigla o kalungkutan ay nagsimulang gumalaw. Sa aking dibdib ay hindi kagalakan, hindi pa ito ay isang bagay na mas malamig na mas malinaw, ito ay ang tahimik dawning realization of power. Tama ka, Bi. Sa wakas ay sinabi ko ang aking voice steady sa unang pagkakataon, kailangan itong maging lihim kahit papaano sa ngayon. Tinupi ko ang maliit na papel na nakakapagpabago ng buhay at ligtas itong ibinalik sa aking bulsa. Kailangan kong magpasya kung ano ang susunod na mangyayari. At sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon, ang desisyon na iyon ay buo. Mind to make sa pamangkin ni B na si Marcus na gumagabay sa akin sa nakakagulat na mundo. Ng pananalapi at mga panalo ng premyo, ang proseso ng pag-claim ng pera ay maingat at nakakagulat na maayos sa isang linggo. Maya-maya ay umupo ako sa isang maliit na maayos na opisina sa kanyang bangko na tumitingin sa isang pahayag na hindi totoo pagkatapos ng estado at ang mga federal na buwis ay nakakuha ng kanilang malaking kagat. Ang huling halaga na nabayaran sa aking bagong account ay $560,000. I stared at the number for a long time, the comma, and all those zeros swimming. Bago ang aking mga mata sa unang pagkakataon, ito ay hindi lamang isang abstract pantasya, ito ay mapagkukunan, ito ay isang pagpipilian, ito ang aking hinaharap na nakalimbag sa itim at puti. Hindi nagmamadaling lumabas at bumili ng mansyon o ng magarang sasakyan. Ang una kong ginawa ay isang bagay na mas pangunahing mas mahalaga, nagrenta ako ng apartment na maliwanag. Maaliwalas na isang silid-tulugan sa ikatlong palapag ng isang malinis na tahimik na gusali na may malaking look. Bintana na tinatanaw ang isang maliit na parke ng lungsod na aalala kong nakatayo sa walang laman na tirahan. Silid ang amoy ng sariwang pintura at mga bagong carpet sa hangin habang pinapanood lamang ang sikat ng araw sa hapon ay umaagos sa alabok ng mga mus na sumasayaw sa mga gintong baras ng liwanag. Alam mo, sa unang pagkakataon sa aking 62 taon, pumirma ako ng isang lease na mayroon lamang sa aking name on it, Florence Jackson. It felt like quite profound. Deklarasyon ng kasarinlan. Ang sumunod kong hakbang ay ang malaglag ang dati kong balat. Kinuha ko ang mga sira na walang hugis na damit na tinitirhan ko sa kupas na kardigano at nag-unat ng sweatpants at inimpake ang mga ito. Sa isang donation box nagpunta ako sa isang maayos na department store, hindi isang discount chain. Hayaan ng isang mabait na pasyenteng tindera na tulungan akong pumili ng mga slacks na akma sa tamang malambot. Cashmere sweaters sa rich jewel tones ng esmeralda at sapiro at isang pairs ng komportable ngunit eleganteng leather boots. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking pagbabago na aking nilakad. Sa isang nakaistilong hair salon, ang uri na dati kong dinadaanan at sa tingin ko ay para sa ibang tao, nakaupo ako sa upuan ng aking puso. Medyo kinakabahan at sinabihan ang binata, do something new. Isang oras. Maya-maya ay naputol ang mahaba kong pagod na kulay abo na buhok na lagi kong hinihila pabalik sa isang buwan. Into chic short style that framed TV face and made me eyes look brighter when tumingin ako sa salamin. Nagulat ako nang may nakita akong stranger na nakatingin sa akin. Ay hindi ang pagod na hindi nakikitang lola na nakatira sa ekstrang silid ng kanyang anak na babae. It was a woman, a confident, elegant woman with a spark in her eye. Tumayo ako ng kaunti. Mas matangkad sa araw na iyon. Ang pakiramdam ng aking mga balikat ay mas magaan kaysa sa mga taon na ito. Bagong tuklas na kumpiyansa ang dumating, ang lakas ng loob na mahukay ang isang napakatandang napakabaon na pangarap ang. Sa susunod na linggo naglakad ako papunta sa campus ng lokal na community college at nagparehistro para sa isang beginner's photography. Klase na natugunan 2 beses sa isang linggo. Ang pangarap na inihanda ko 40 taon na ang nakakaraan upang itaas. Denies ang hilig na akala ko ay namatay na sa aking kabataan ay naroon pa rin naghihintay.
Matyaga para sa akin lumakad ako sa isang tindahan ng kamera at sa gabay ng isang matulungin. Clerk, binili ko ang aking sarili ng isang tunay na kamera ng isang magandang isa na may iba't ibang mga lente at isang mabigat na matibay na pakiramdam sa aking mga kamay na nakahawak dito ay parang binawi ko ang isang piraso ng aking kamay. Sariling kaluluwa tuwing umaga gusto kong gumising sa sarili kong tahimik na apartment na gumawa ng aking sarili ng isang tasa ng saa at maglakad sa kabilang kalye patungo sa parke na maglalaan ng oras para lang tumingin ang totoo. Tumitingin sa mundo sa unang pagkakataon ay nakunan ko ng larawan ang paraan ng liwanag ng umaga. Sinalo ng hamog sa sapot ng gagamba ang matinding konsentrasyon sa mukha ng isang bata. Habang nagpapalipad siya ng saranggola ang magandang kulubot na mga kamay ng matandang mag-asawang hawak. Isa't isa sa isang park bench at hindi ako tumigil doon, nagpunta ako sa isang travel agency. Downtown, isang lugar na may mga makukulay na poster ng malalayong lupain sa dingding na aking nabuki. 2 linggong paglalakbay sa Italia, para sa tagsibol bumili ako ng mga glossy guidebook at isang maliit na Italian phrasebook at nagsimula. Nagsasanay sa gabi ang aking boses na parang clumsy, ngunit may pag-asa. Buongiorno, grazie, ang mga salita ay parang mga pangako sa akin. Dila biglang naramdaman ang mundong lumiit sa laki ng bahay ni Denise. Malawak at puno ng maluwalhating posibilidad sa aking photography class na nakilala ko. Walter Pierre, siya ay isang 70 taong gulang na retiradong karpintero na kasama ng biyudo. Mabait na mga mata at isang tawa na kulubot sa kanilang mga sulok, siya ay matalino at nakakatawa at kinausap niya ako, hindi parang lola ako o matandang babae, pero parang ako ay kanyang kapantay na kapwa-artista. Hinangaan niya ang isang larawang kinuha ko sa isang nagyelo na dahon at kami nagsimulang magkape pagkatapos ng klase. Na upo kami ng ilang oras na pinag-uusapan lahat at wala ang aming mga yumaong asawa, ang aming ibinahaging pagmamahal para sa lubos na katapatan ng itim at puti na mga larawan, ang kanyang pagkahilig sa woodworking, ang aking bagong tuklas na pagnanais na makita ang mundo sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, ay naramdaman kong tunay na ako. Seen, truly being heard. Hindi lang ako caregiver o maid, ako si Florence G. Babaeng may mga iniisip at pangarap at may sariling buhay, isang hapon tulad ko. Sinasabi kay B ang lahat ng tungkol sa nalalapit kong paglalakbay sa Italia na nagpapakita sa kanya ng mga larawan sa aking gabay na aklat na tumalikod siya at pinunasan siya. Hands on her apron and just beamed at me. You see, Flo, she said, her voice full of deep knowing warmth. I told you, ang buhay ay nagsisimula pa lang. At siya was right. It felt like he was woke up from a long gray dreamless sleep. Every araw ay nagdala ng isang bagong bagay upang matuto ng isang bagay na maganda, upang makita ang isang tao. Kawili-wiling makipag-usap sa patuloy na mapurol na sakit ng hindi pinahahalagahan ay napalitan sa pamamagitan ng tahimik na patuloy na ugong ng aking sariling buhay, isang buhay na sa wakas ay aking binuo para sa ang aking sarili. Ay isang larawan, isang pag-uusap ng paisa, isang pagsikat ng araw sa isang maliit na bayan. Mas mabilis ang paglalakbay ng balita kaysa hangin sa taglamig, lalo na kapag ito ay ibinubulong sa kape o binanggit sa linya ng paglabas. Sa mga balita sa grocery store na may kinalaman sa malaking halaga ng pera at isang tiket sa lottery. Binili sa isang kapritso ay ang pinaka-nakakahawa na uri ng chismis. Ang lokal na papel na Miller County Gazette ay nagpatakbo ng isang maliit na kwento ng interes ng tao. Sa front page ng lifestyle section nito ang isang feel-good piece tungkol sa isang lokal na babae na nakakuha ng pangalawang pagkakataon na sila. Hindi ginamit ang buong pangalan ko, Jackson lang, pero sapat na ang mga detalye ng timing. Ang lokasyon ng pagbili, alam kong ilang oras na lang bago tumunog ang telepono at alam ko na kung sino ang gagawa. Nasa kabilang dulo ng linya, tumagal ng 3 araw bago kumalat ang balita. Para sa pagkabigla, upang tumira at para sa mga kalkulasyon, upang simulan ako, ay nasa aking maaraw apartment ang naamoy pa rin ang bagong pintura at kalayaan. Pag-sketch ng mga ideya para sa isang proyekto sa pagkuha ng litrato ng aking bagong cellphone na simple. Tinulungan ako ng smartphone na si Walter na pumili ng buzz sa pinakintab na kahoy ng bago kong mesa sa kusina na lumiwanag ang screen gamit ang isang pangalang hindi ko nakita sa mga linggong Denise. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses ng mabagal.
Huminga ang aking mga mata ay nakapikit na ramdaman ko ang aking sariling pulso, isang matatag na kalmadong ritmo ng luma. Aagawin sana ito ni Florence sa unang singsing na lumulukso ang kanyang puso sa desperadong hangal na pag-asa na ito ang tawag ng paghingi ng tawad ng panghihinayang ang bagong Florence ang natutunan ang halaga ng katahimikan hayaan ang tunog hang sa hangin ako ang may kontrol sa pag-uusap bago pa man magsimula sa pang-apat na ring ay sinagot ko na hello. Denise. May bahagyang pag-aalinlangan sa kabilang dulo at isang kisap mata ng pagkagulat. Malamang na inaasahan niya ang isang nakakaiyak na nasugatan na boses na hindi ganito kalmado kahit na tono. Pagkatapos ay nagsimula ang pagtatanghal nanay ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot na si Rupi. Matamis ito ay ang pinakintab na plaketing na boses na ginamit niya sa mahihirap na kliyente. Isa na tumulo ng peking sincerity mom it's me I saw the article about. Ikaw nanalo sa loto totoo ba talaga Denise totoo sabi ko. Pinapanatili ang aking antas ng boses na nag-aalok ng walang emosyon para sa kanya upang latch on sa G. Malakas na tili ng mahinang excitement ang bumungad mula sa speaker, kaya kinailangan kong hilahin ng bahagya ang telepono. Malayo sa tenga ko, "Oh mom, ang ganda talaga, hindi ka panipaniwala. Masaya para sa iyo lahat kami ay nag-aalala nang umalis ka." At ayun nga, unang hakbang sa kanyang laro ang maingat na sadyang pagtatangka na muling isulat ang kasaysayan. Reframe her act of cruelty as GV act of departure, didn't let it stand pinutol ko. Sa pamamagitan ng kasinungalingan na may isang tahimik na matalim na katotohanan nang itapon mo ako ay itinuwid ko ang aking sarili. Mahina pa rin ang boses, ngunit may dalang gilid ng malamig na matigas na bakal na ikinagulat. Kahit ako ang katahimikan sa kabilang linya ay agad at malalim. Nag-inat ito ng buong 5 segundo sa katahimikang iyon na halos marinig ko ang mga gears sa kanyang ulo ay gumiling sa kanyang isip na nag-aagawan upang muling i-calibrate ang kanyang script ngayon. Natumanggi akong gampanan ang aking nakatalagang bahagi bilang nagpapasalamat na biktima ng pagpapatawad. Let's call things aside their proper names Denise it continued into the dead air you. Itinapon ako noong nagkasakit ako ng $7 mabilis siyang nakabawi sa mga taon ng korporasyon. Ang pagmamanyobra ay naging isang dalubhasa sa pagkontrol sa pinsala. Excuses mom alam ko and I am so sorry. Hindi ba ang sarili ko noong gabing iyon ay sobrang na-stress ako sa trabaho sa malaking presentasyon na iyon at nagpanik ako na G. Kakilakilabot na hindi mapapatawad na bagay na dapat gawin at pinagsisihan ko ito bawat araw mula noon. Narinig ko ang aking tingin na nakatuon sa isang ibong dumapo sa isang sanga ng puno sa labas ng aking bintana, nakilala ko ang wikang iyon. Isang press release hindi isang pag-amin na pinangangasiwaan niya ang isang krisis at ang krisis na iyon ay ang katotohanan na ang kanyang itinapon na ina ay malaya ng mayaman pagkatapos ay dumating ang next predictable move the emotional bait she lowered her voice making it tick. With false emotion we should see each other mom please we need to talk this. Through the kids the kids miss you so much they keep. Nagtatanong kung kailan uwi si Lola umiiyak si Jasmine na nakatulog kagabi hinihiling sayo ito ang kanyang trompeta. Card ang dati niyang ginagamit para manipulahin ako ng walang hangganang pagmamahal ko sa akin. Mga apo noong nakaraan ay masisira ang aking pasya sa isang iglap. Ngunit may isang bagay na tumigas sa akin alam kong hindi niya ako iniaalok ng landas pabalik sa akin. Mga apo, ginagamit niya sila bilang susi sa aking bank account, ngunit alam ko rin ito. Ang pag-uusap ay hindi natapos sa telepono ang huling pagkilos ng dramang ito ay kailangang i-play ng harapan kung saan ako makakatingin. Her in the eye, sige Denise, sabi ko pagkatapos ng isa pang kalkuladong paus na. Let her dangle in her own manipulative silence, we can meet. Naririnig ko ang maririnig na buntong hininga sa kanyang dulo ang isang maliit na matagumpay na buga ng hangin o salamat. You mom that's wonderful makakarating ako sa bago mong lugar o pwede tayong magkita. Sa coffee shop ni B ay maayos akong naputol bukas ng 3 oras. Another silence this wasn't part of her plan, gusto niya ako sa teritoryo niya o. Kahit nasa neutral ground B's ay ang aking teritoryo ngayon ito ay ang lugar na ako ay. Hindi natagpuan ang lugar na nawala sa akin ito ang aking santuwaryo. Oh okay B's is fine she finally considered unable to object without
Revealing her hand 3 oras tomorrow will be there we love you nanay binaba na niya ang tawag. Bago ko pa mabigong sabihin iyon pabalik ay inilagay ko ulit ang telepono sa mesa. Ipinikit ko ang mga mata ko at saglit na hinayaan ko ang sarili ko na picturean sila Jasmine. With her bright curious eyes Jordan with his quiet gentle smile yes in my heart etched. Para sa kanila ito ay isang tunay na pisikal na sakit, ngunit alam kong may katiyakan na nagpalamig sa akin. To the bone ang tunay na dahilan para sa biglaang desperadong tawag sa telepono na ito ay hindi tungkol sa isang lola na namiss nila, hindi ito tungkol sa isang ina na minahal ito. Ay tungkol sa pera at magiging handa ako para sa kanya dumating ako sa Beast Soul Kitchen 15. Minutong maaga natutunan ko sa aking bagong buhay na ang pagiging maaga ay isang uri ng kapangyarihan. Ibig sabihin pag-aari mo ang espasyo, bago pa man dumating ang bisita mo pumili ako ng maliit na booth sa likod na sulok. Isang madiskarteng posisyon kung saan nakikita ko ang pinto, ngunit hindi kaagad sa linya ng paningin ito ay isang komportableng sulok. Isang lugar ng tahimik na pagmamasid na maging laging mapagbantay ay nagbigay sa akin ng isang nakakaalam na tingin. From behind the counter she didn't say a word but her eyes communicated key. Universe of support dinala niya sa ibabaw ng isang tasa ng chamomile tea ang singaw nito. Isang mabangong balahibo ang mainit na mabigat na mug na dama solid at aliw sa aking mga kamay na ito. Panahon na hindi ako nanginginig na desperadong babae na naghahanap ng kanlungan mula sa lamig. Ako ay isang reyna na may hawak na hukuman sa kanyang santuwaryo, handa na ako sa eksaktong 3 oras ang maliit. Ang kampana sa itaas ng pinto ay umalinggaw-ngao sa isang masayang tunog na pinabulaanan ang tensyon na darating. Pumasok si Denise kasama sina Jasmine at Jordan na nakasunod sa likod niya na parang nag-aalangan. Ducklings she paused just inside the doorway her eyes scanning the room with a familiar. Hangin ng executive pagkainip paghahanap para sa nakayuko gay buhok na babae siya. Inaasahan na makitang nakakulong sa isang sulok na tumingin siya sa unahan ko at nagpunas ang kanyang mga mata. Ang aking mesa at patuloy na gumagalaw na itinatakwil ako bilang isa pang customer. Ito ay lamang kapag ako ay nagtaas ng isang kamay bahagyang isang maliit na sinasadyang kilos na iyon. Ang kanyang titig sa wakas ay nakalock sa akin at nakita ko ang maikling matalim na paghinga. Ang paglaki ng kanyang mga mata sa tunay na hindi pa kunwaring pagkabigla ay makikita mo ang pagkalito-waring na may kawalang paniwala sa kanyang mukha, isang kaakit-akit transparent display. For a solid 3 seconds hindi niya nakilala ang sarili niyang ina hindi siya. Nakatingin sa pagod na babae sa kupas na cardigans na itinapon niya. Nakatingin siya sa isang estranghero na may nakaistilong gupit na nakakuha ng liwanag na nakasuot ng deep emerald green sweater. Na naglabas ng init sa aking balat ay nakatingin siya sa isang babaeng nakaupo na tuwid ang likod at may tahimik na kumpiyansa. Iyon ay ganap na hindi nakakatakot na bago siya sa kalaunan ay binubuo ng kanyang sarili. Corporate training kicking in to mask the shock at herded the children towards the table the greetings were. Awkward tilted ang mga bata parang nahihiya halos natakot hindi sigurado kung paano. Lapitan nitong bagong pulido na bersyon ng kanilang lola Denise na dumula sa booth sa tapat ko G. Nagpractice ng apologetic smile na nakaplaster sa kanyang mukha na parang murang name tag pagkatapos ng G. Ilang minuto ng masakit na maliit na usapan tungkol sa paaralan at ang panahon ng isang pag-uusap kung saan sinagot ko ng mahinahon na simple. Pangungusap at pinunan niya ang katahimikan ng kinakabahang daldalan niya. Negosyong inabot niya sa tapat ng mesa ang kanyang manicured nails na naglalayong kunin ang kamay ko. In a gesture of false intimacy ay banayad kong ginalaw ang aking kamay para kunin ang aking kamay. Teacup denying her the contact, Mom, she started her voice low and earnest. Isa sa narinig kong ginamit niya sa telepono, sa tingin ko lahat kami ay umaasa na darating ka. Sa bahay. Mabagal akong humigop ng sa ako na hinayaan ang mainit na floral liquid na umalma sa akin. I met her gaze over the rim of the mug holding it steady. Bakit Denise? Tanong ko. Heavy voice genuinely curious na parang isang estudyanteng nagpresent ng isang flawed thesis. Bakit ko ba talaga babalikan ang diretsyo ng tanong na puro? Lack of expected emotion seemed to throw her well because we're family she. Nautal na bumabalik sa kanyang inihandang hungkag na script we belong together the. Bahay lang ay hindi pareho kung wala ka doon ang mga bata ay mamimiss ka.
Iyon ay kawili-wiling sinabi ko ang paglalagay ng aking tasa pabalik sa platito sa isang malambot na sadyang pag-click ay sumandal ako. Bahagyang nakabukas at nakarelax ang postura ko dahil ilang linggo pa lang ay pasanin ang isang banta sa iyong pamilya. Naniniwala ako na ang iyong eksaktong mga salita. What's changed denies her face pulled the color drained away. Naiwan ang kanyang balat na mukhang malabnao sa ilalim ng mainit na ilaw ng kainan na binuksan niya. Bibig sa kamuling isinara na parang isda sa tubig ang tahimik kong simpleng tanong. Tanong base sa sarili niyang mga salita ay na-corner sa kanyang ina. Pasensya na, sa wakas ay bulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumalayo sa akin na hindi makayanan ang tahimik na katotohanan. Ang tingin ko, sabi mo na, sagot ko na pinananatiling malumanay ngunit matatag ang boses ko. Pero hindi iyon ang tinanong ko, gusto kong malaman kung ano ang nagbago ay marahil ang pera. Diretsong tanong ko dito nang walang mali siya na walang galit inilatag ko na lang. Katotohanan sa mesa sa pagitan namin ang kanyang ulo snap up at ang kanyang mga mata na noon ay nag-iisip ng pagsisisi sa isang sandali bago ngayon ay makitid sa isang kisap mata ng hilaw na reptilya. Galit na dulas ang maskara, so ayun, she shot back, her voice lost its sweetness and gaining a hard accusatory edge. Mayaman ka na kaya ayaw mo. Para ibahagi sa sarili mong pamilya, itatago mo lang ang lahat para sa iyong sarili. Doon ito ang tunay na dahilan ng isang alon ng kalungkutan ang dumaan sa akin, ngunit ito ay malayong hiwalay na kalungkutan para sa anak na matagal ko nang nawala, hindi para sa pagkalkula ng babaeng nakaupo sa harapan ko. Tino denies, mahinahon kong sabi sa boses ko. Malinaw at pinal, ito ay hindi tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa dignidad. Isang bagay na sinubukan mong kunin sa akin at isang bagay na hinding-hindi kita papayagan o sinumang mahawakan. Muli ay inabot ko ang aking pitaka at inilabas ang isang malutong na $1, isa zero na perang papel. Nilapag ito sa mesa para takpan siya at ang mga inumin ng mga bata, saka ko ibinaling ang buong atensyon ko sa aking mga apo. Expression softening completely. Jasmine Jordan, sabi ko na puno ng boses ang tunay na pagmamahal na aking naramdaman para sa kanila. Maaari kang pumunta at bisitahin si Lola anumang oras. Gusto mo tawagin na lang ako ng tatay mo. Sumandal ako sa table na binigay ng bawat isa. Sila ay isang halik sa noo na huminga sa bango ng kanilang buhok at hindi pinapansin ang hitsura ng purong galit sa mukha ng aking anak. And then stood up as straightened the news waiter pick up the purse and lumayo ako. Hindi ako nagmamadali, lumakad ako ng walang humpay na grasya. Ramdam na ramdam ko ang ginawa ni Denise. Ang mga mata ay nag-aapoy sa aking likod ng isang titig ng purong pagtataka na hindi makapaniwala. Pumunta siya rito na umaasang manipulahin ang isang sirang matandang babae na sa halip ay natagpuan niya ang isang reyna sa kanyang trono at aalis na ang reyna. Alam kong hindi ang pagpupulong sa coffee shop ang katapusan ng mga tao. Like the nice don't give up that easily, not when they believe something is outang to them. 2 days later tumawag ulit siya. Natanggal sa boses niya ang kaninang tamis, nito ay malamig at hinihingi siya. Gusto sa kanyang mga salita ng huling pagkakataon na makipag-usap ng pribado. Part of me wanted to refuse to just block her number and be done with it, pero alam ng isa pang mas malakas na bahagi na kailangan ito ng huling kabanata na kailangang isulat. Before the book could be truly closed, Find Denise said you can come to dinner. Apartment Friday at 4, agreed to meet her on his own terms in his own space. Kapangyarihan sa simpleng pagpipilian na iyon ay napakalaki. Nang dumating siya, pinapasok ko siya at pinagmamasdan siya habang nakatayo sa gitna ng sala ko na hindi tumitingin ang mga mata niya. Sa akin sila ay iniskan ang lahat ng isang silent predatory inventaryo. Kinuha niya sa bagong komportabling sofa ang mga mainam na art print na pinili ko para sa pader. Ang florera ng mga sariwang bulaklak sa coffee table ay halos makita ko ang dollar signs clicking in her head. There was a tight, brittle quality to her smile. Poorly veiled envy that she could not quite conceal offered her seat, but she remained nakatayo, pacing pabalik-balik tulad ng isang nakakulong hayop. Sinubukan niya ang isang huling mahina. Sinubukan ng matamis na pakikipag-usap, ngunit ang kanyang puso ay wala na sa mga salita. Lumabas na patag at hindi nakakumbinsi. Sa wakas ay tumigil siya sa pagtakbo at umikot around to face me, her arms crossed tightly over her chest. Bumagsak ang kunwari
Alice, sige, pumigla siya ng husto, gusto mo honesty mom, ito na. We need money if husband Gary his contracting business is in trouble, we're sa utang hanggang sa eyeballs namin, baka mawalan kami ng bahay na inihatid niya ang confession hindi bilang humingi ng tulong ngunit bilang isang akusasyon na para bang ang kanyang mga problema sa pananalapi ay kahit papaano ay akin. Kasalanan ko ang responsibilidad kong ayusin. She looked at me, her expression defiant. Naghihintay sa akin na gumuho upang gampanan ang papel ng mapagsakripisyong ina na dati niyang kilala na nakaupo lang ako doon. Sarili kong sofa sa sarili kong bahay at nakinig. Hindi ako kumibo, hindi ako nagpakita ng awa at hinayaan ko lang ang kanyang mga salita na sumabit sa hangin. Revealing themselves for what they were seeing. Device silence, she pressed on her. Tumataas ang boses na may pakiramdam ng matuwid na galit. Ito ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa iyo. Alam niyang ipinahayag niya na parang sumipi mula sa ilang sagradong teksto ng karapatan ng mga magulang. Tulungan ng mga anak nila, yan ang ginagawa nila, it's the law of nature. I looked at her. Pagkatapos ay tunay na tumingin sa aking anak na babae at isang malalim na tahimik na kalungkutan ang bumalot sa akin. Pinaikot niya ang mismong konsepto ng pamilya sa isang transaksyon sa isang paraan. Kalya ng obligasyon na dumaloy lamang sa kanyang direksyon, tinulungan ng mga magulang ang mga anak. Nagumagalang sa kanila, sagot ko kay Denise, ang aking boses ay kalmado at matatag na parang nagyelo. Lawa tinutulungan nila ang mga batang nagpapahalaga sa kanila, wala silang utang sa kanila. Na nagtatapon sa kanila sa isang malamig na gabi na may $7 sa kanilang bulsa. Ang pagbanggit ng $7 na maliit na malupit. Detalye ay tulad ng isang spark na tumama sa gasolina, ang kanyang mukha contorted sa isang maskara ng dalisay. Galit ang sibilisadong matagumpay na marketing executive ay naglaho na palitan ng G. Masungit na bata na hindi nakakaintindi, pagsisisihan mo ito. She hissed, her finger jabbing the air in Eva's direction. I swear to God you will regret this, you. Sa tingin mo ay napakataas at makapangyarihan sa iyong bagong apartment, kasama ang iyong bagong buhay na maayos. Ngunit hindi mo na makikita ang iyong mga apo, kailanman ito ay ang kanyang huling pinakadesperadong sandata, ang isa sa kanya. Naisip na magpapaluhod sa akin at masakit, iyon ay isang matalim na brutal na saksak. Diretso sa puso ko, pero wala na yung babaeng pilit niyang sugat. Bumangon mula sa sofa at tumayo sa harap niya, hindi sa galit kundi sa isang estado ng solemn. Final clarity, hindi na ako ang biktima niya, and what will you tell them, Denise? Ako. Tanong ng boses ko na halos hindi pa nabubulungan, pero pinutol nito ang galit niya na parang labaha. Ano ang magiging opisyal na kwento? Sasabihin mo ba kay Jasmine at Jordan na dahil hindi ka bibigyan ni Lola ng pera, hindi siya mas karapat-dapat sa kanilang pagmamahal? Ay tuturuan mo ba ang iyong sariling mga anak na ang pag-ibig ay isang bagay na maaari mong bilhin at ibenta sa tingin mo? About that you think about what you're really taking from them. She stared at me. Hindi nakaimik ang kanyang galit, saglit na natigilan sa simpleng mapangwasak na katotohanan ng aking tanong na walang natitira para sa kanya upang sabihin ang kanyang arsenal ay walang laman na nawala siya. Na may sakal na galit na hikbi, umikot siya at nagmarch sa papunta sa pinto at binuksan ito. I hate you, sigaw niya, tapos siya. Malakas na sinara ang pinto sa likod niya na ang mga dingding ng aking bagong buhay ay nanginig at isang maliit na naka-frame na litrato. Sa isang side table na kalampag sa kahoy, ang tunog ay umalinggaw sa biglaang malalim. Katahimikan ng apartment, ngunit hindi ito tunog ng pagkasira, kundi tunog ng isang pinto ng kulungan ang sumara sa huling pagkakataon, at sa wakas ay tuluyan na akong nakasakay. Sa labas, pagkatapos ng huling pangit na paghaharap na iyon kay Denise, isang kakaiba at malalim na piraso. Nanirahan sa ibabaw ko, ang bagyo ay lumampas sa huling nakakalason na pagkakatali na nagbigkis sa akin sa isang buhay. Nang pagkaalipin at kalungkutan ay naputol ako, ay malaya at kasama si Walter sa aking tabigi. Lalaki na tumingin sa akin na para akong isang pagsikat ng araw, nagsimula akong bumuo ng isang buhay na tunay na sa wakas ay aking sarili makalipas ang ilang buwan sa isang malutong na tag-araw. Hapon nagmaneho kami ni Walter palabas sa kanayunan patungo sa isang rehiyon na may tuldok. Na may maliliit na malilinaw na lawa, isang realtor na kilala niya ang isang mabait na babae na may walang kwentang ugali. Ipinakita sa amin ang isang maliit na cottage na ito ay matatagpuan sa gitna ng matataas na puno ng pino, at ito ay may malawak na porch na tinatanaw ang tubig na hindi ito kalakihan o
Ingrande ngunit ito ay matibay na gawa sa solidong oak at bato at ito ay napuno ng. May maliit na tagpi sa hardin sa likod na nabakuran at naghihintay. Mga kamatis at damo at isang napakalaking pugon na bato sa salana. Ipinangako ang init sa malamig na gabi ng taglamig habang ako ay nakatayo sa beranda na nararamdaman ang banayad. Simoy ng hangin mula sa lawa at narinig ang napakagandang tawag ni Aloon. Nadama ang pakiramdam ng pag-aari na napakalakas na halos nagpaluha ito ay you. Place of peace, I love it Walter, bulong ko sa boses kong makapal sa emosyon. Hindi ko mapangalanan, wala siyang sinabi, basta pinisil niya ang kamay ko pang unawa. Lahat ng nilagdaan namin ang kasunduan sa pagbili noong araw ding iyon para sa unang pagkakataon sa aking buhay sa 62 taong gulang ako ay isang may-ari ng bahay, hindi isang bisita sa aking bahay ng anak na babae, hindi umaasa, hindi live-in helper ang kasulatan ay may pangalan ko at ang pangalan ko lang ang nakalagay dito. Ang paglipat ng may-ari ng Florence Jackson ay parang isang sagradong gawain. Nakatulong si Walter sa kanyang mga kasanayan sa karpintero na buhangin at ayusin ang mga lumang hardwood na sahig hanggang sa kumikinang ako. Pininturahan ang mga dingding ng malambot na mantikilya na dilaw na tila humahawak sa sikat ng araw. Bumili ng totoong kama na may makapal na kutson na hindi lumubog sa gitna at isang magandang handmade quilt mula sa isang lokal artisan. Unang gabi ko doon hindi ako natulog sa masikip na bakanting kwarto, nakikinig sa sounds of someone else family slept in their own bedroom in their own house with. Bumukas ang mga bintana sa tunog ng tubig na marahang humahampas sa dalampasigan. Bahay di nagtagal, napagtanto kong nangangailangan ng higit pa sa isang tao upang gawin itong isang tahanan na kailangan nito. Isang tibok ng puso. Ilang linggo pagkatapos kong lumipat, nagmaneho ako papunta sa kanlungan ng hayop ng county sa isang lugar na gusto kong always wanted to visit but never had the time, and that's where I found Daisy. She ay isang 7 taong gulang na golden retriever, isang matamis na magiliw na kaluluwa na ang mga may-ari ay mayroon. Surrendered her when they move away the tag on her kennel, sabi niya, tahimik siya at loving. She had sad knowing caramel-colored eyes at nang lumuhod ako sa tabi niya. Kulungan ay ipinatong niya ang mabigat na ulo sa alambre na nagpakawala ng mahinang buntong hininga na iyon. Parang ekcho ang sarili kong nakaraan. Well, hello there, mahinang sabi ko sa kanya. Parang ikaw at ako ay may pagkakatulad, Daisy, pareho tayong nagsisimula sa pangalawang pagkakataon sa buhay. Diba I adopted her on the spot, she ride home in the passenger seat of Italy. Kotse ang kanyang ulo sa aking kandungan at mula sa araw na iyon siya ang aking palaging tapat na kasama. Ang kanyang tahimik na presensya ay pinagmumulan ng walang katapusang kaginhawahan at kagalakan noong Oktubre bilang ang mga dahon sa paligid ng lawa ay nagsimulang maging matingkad na kulay ng pula at gintong sina Walter at sumakay kami ng eroplano sa aming paglalakbay sa Italia. Ang lahat ng napanaginipan ko at lalo kaming gumala sa mga sinaunang lansangan ng Roma. Manghang-mangha sa nakamamanghang kasaysayan ng Colosseum na nakatayo kami sa tahimik na sindak noon. Ang David ni Michelangelo sa Florence ay isang testamento sa kapangyarihan ng paglikha ng tao. Magkahawak kamay kami sa isang gondola sa Venice, ang tubig na humahampas sa sinaunang bato. Mga gusaling laging kasama ko ang aking kamera, hindi ko lang nakita ang mundo na nakunan ko ito. I framed the beauty, the history, the small fleeting moments of human koneksyon. Ng mundo ay hindi na isang lugar na ngayon ko lang nabasa na ito ay malawak at ito ay akin. Upang galugarin ito ay ilang buwan pagkatapos naming bumalik sa isang nakagawi ang paglalakbay sa grocery tindahan pabalik sa bayan na ang nakaraan ay natagpuan sa akin. Ako ay nasa pasilyo ng produkto na nagpapasya. Sa pagitan ng Roma at Viner na hinog na kamatis nang marinig ko ang isang pamilyar na boses na tumawag sa akin. Pangalanan ito ay Margaret, isang babae na dating nakatira 2 pinto pababa mula Denise. Pagkatapos ilang kaaya-ayang hininaan niya ang kanyang ekspresyon na maihalong chismis at sympathy. Florence dear, narinig mo na ba si Denise? She asked, such terrible shame felt as cold not form in Levi's stomach. Narinig ang sinabi ni Margaret, oh it's all. Naghihiwa-hiwalay na, sabi niyang umiling-iling. Ang negosyo ni Gary ay tuluyang nasira. Sinasabi nila na siya ay may malubhang utang na kailangan nilang ibenta ang bahay na malaki. Alam mo, at nabalitaan kong lumipat sila sa isang maliit na 2 silid na apartment sa kabilang bahagi ng bayan na walan din siya ng trabaho.
Grabe lang nagpasalamat ako sa kanya para sa impormasyong natapos ko ang isip ko. Ang aking pamimili sa isang araw na nagmamaneho pa uwi sa aking magandang cottage sa tabi ng lawa naramdaman ko, G. Masalimuot at masakit na halo ng emosyon, walang tagumpay, wala. Sayaw ng tagumpay ay tanging isang guwang na kirot, ang instinctual na kirot ng isang ina. Dalamhati sa hirap ng kanyang anak, ngunit pinagpatong-patong sa lungkot na iyon ang lamig. Mahirap na karunungan na binayaran ko ng mahal na alam ko ng mailubos na katiyakan na anuman. Ang pagtatangkang tumulong sa anumang kilos ng suporta ay makikita hindi bilang isang gawa ng pagmamahal, ngunit bilang kanyang tagumpay, ito ay isang pag-amin na ang kanyang batas ng kalikasan ay nanalo. Hindi ko magawa, hindi ko mabuksang muli ang pintong iyon na pinili niya at ngayon. The universe was simply asking her to live with them, ang buhay ko dito ngayon. Ang mapayapang bahay na ito na may isang mabuting tao at isang tapat na aso at kailangan ko itong protektahan. Ang sumunod na tagsibol habang ang mundo sa paligid ng lawa ay muling nabuhay na may makulay na mga gulay at umaasang namumulaklak ang aking. Ang sariling buhay ay nagkaroon ng panibagong pagliko, hindi ko kailanman mahulaan ang aking guro sa photography na isang kahanga-hangang babae. Na pinangalanang Ihes Geble ay isinantabi ako pagkatapos ng klase isang araw ay pinalakas niya ako ng loob. Upang isumite ang ilan sa aking trabaho, ang mga larawang kinunan ko sa Italia at ang tahimik na intimate. Mga larawan ng mga panahon na nagbabago sa paligid ng lawa tungo sa isang jeweled exhibition sa isang maliit na iginagalang na lokal na gallery downtown. Ako ay nag-aalangan sa unang pakiramdam tulad ng isang panloloko sa isang matandang babae na may bagong libangan sa paglalaro sa mga tunay na artista, ngunit si Walter. Hinawakan ang kamay ko noong gabing iyon at sinabing kikarapat dapat makita ng mundo kung ano ang nakikita mong daloy. Ito ay isang regalo. Ang kanyang paniniwala sa akin ay napakatatag, kaya hindi natitinag, ito ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na kailangan ko, kaya't nanginginig ang mga kamay ko, isinumite ang aking portfolio sa aking utter. Pagtataka, hindi lamang ang aking trabaho ay tinanggap, ngunit ang may-ari ng gallery ay isang chick. Tinawagan ako ng babaeng nagngangalang Sylvia para mag-alok sa akin ng isang maliit na solo show na. Sumunod na buwan, ang pagbubukas ng gabi ay parang isang surreal at magandang panaginip. Mga larawan, ang mga imaheng nabuhay sa loob ng aking puso at ang aking kamera. Banig na naka-frame at nakasabit ng maganda sa malinis na puting dingding na iluminado ang bawat isa. Sa pamamagitan ng isang malambot na mainit-init na spotlight, mga tao, estranghero, kapitbahay, mahilig sa sining. Naglakad sa gallery ang kanilang mga boses ng isang mababang pagpapahalagang ugong, sila ay huminto sila. Tiningnang mabuti ang aking trabahong nakasandal upang makita ang mga detalyeng hindi lang nila nakikita. Pictures they were seeing, a perspective, my heart, a second chance at life framed. At ipinakita ng may dignidad na rinig ko ang isang babae na nagsasabi sa kanyang asawa kung paano ang isang larawan ko. Kinuha ng isang lumang weathered bangka, kalahati lumubog sa tambo, reminded sa kanya ng kanyang ama. Napanood ko ang isang batang mag-asawa na bumili ng isang print ng aking larawan ng dalawang matatandang kamay na kulubot at magkakaugnay. Sa isang park bench, nagbenta ako ng 3 print ng gabing iyon na nakatayo kasama si Walter malapit. Ang cheese at cracker table, isang baso ng sparkling cider sa kamay ko, hindi ko kaya. Stop smile, it was a smile that came from the place deep inside me that. Hindi alam na umiral ang pagsisimula ng karera sa pagkuha ng litrato sa edad na 62 ay medyo huli na ang pagsisimula, sa palagay mo ba? Tumawa ang tunog ng magaan at maaliwalas ng ngiti niya, pabalik sa akin ang mga mata niyang puno ng pagmamataas na nagpainit sa akin sa aking kaibuturan, ilan sa mga pinakamagandang bulaklak sa hardin. Flow are the ones that bloom the latest, sabi niya, at nakaramdam ako ng pag-alon. Puro walang halong pagmamalaki, hindi para sa pera, hindi man para sa papuri, kundi para sa ang gawa mismo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, ay nakagawa ako ng isang bagay na hindi dahil kailangan ito ng ibang tao, hindi bilang isang tungkulin o isang sakripisyo, kundi dahil lamang nagdulot ito sa akin ng malalim at tahimik na kagalakan na nagawa ko ang isang bagay para sa aking sarili. Makalipas ang ilang buwan sa aking ika-negatibo 63 na kaarawan, ay umuwi ako mula sa isang mahabang masayang paglalakad. Kasama si Daisy upang mahanap ang aking maliit na kubo na kumikislap sa mga ilaw ng engkanto na mayroon si Walter.
Nagplano ng isang sorpresang party ang aking maliit na sala na pinalamutan ko ng buong pagmamahal. Ay napuno ng mainit na masaya satsat ng aking bagong buhay ay naroon sa kanya. Lumalakas ang tawa habang ikinuwento niya ang kwento ng tiket sa lottery sa isang mapang-akit na manonood na aking mga kaibigan. Photography class, isang buhay na grupo ng lahat ng edad ay natipon sa tabi ng fireplace. Pinagdedebatehan ang bilis ng shutter at pag-iilaw ang pamangkin ni Marcus B ay kasama niya. Kaibig-ibig na asawa ang mga taong ito na dumating sa aking buhay sa pamamagitan ng pagkakataon at kabaitan. Naging pamilya ko ang aking piniling pamilya na nakatali hindi ng dugo kundi ng pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Ay tinapik ni Walter ang isang baso para sa isang toast, bumagsak ang silid sa isang masayang naghihintay na katahimikan. Kay Florence ang kanyang boses na makapal sa pagmamahal habang itinataas ang kanyang baso. Napatingin ang mga mata ko sa kabuuan ng silid sa babaeng nagturo sa aming lahat. Hindi kailanman huli upang simulan ang iyong buhay, upang mahanap ang iyong hilig at mamulaklak na masaya. Kaarawan mahal ko, habang ang lahat ay nagpapasaya sa kanilang mga mukha ng maliwanag. Nang may tunay na init ay tumingin ako sa paligid sa pagmamahal na pumuno sa aking tahanan at naramdaman ko. Isang pakiramdam ng pasasalamat na napakalalim na ito ay napakalaki na ito ay tunay na ito ay nakuha. Ito ay akin mamaya sa gabing iyon nang ang huling mga bisita ay pinalayas at ang bahay ay. Tahimik ulit kami ni Walter, umupo sa porch swing na nakabalot kami sa isang shed. Kumot na pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan na naghagis ng kumikinang na pilak na landas sa kabila ng dilim. Tubig pa rin ang lawa daisi ay natutulog sa aming paanan, ang kanyang buntot ay humahampas ng mahina. Laban sa kahoy sa panaginip niya, masaya ka ba, Flo? Tahimik na tanong ni Walter sa braso niya. Mainit at solid sa balikat ko, sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Nilalanghap ang malamig na hangin at tumingin sa mapayapang kadiliman. Happy doesn't feel like big enough word, Walter. Mahinang sabi ko, I feel. Buo, for the very first time. Natahimik siya saglit na nakahawak lang sa akin noon. Marahan niyang kinuha ang kamay ko, ang mga daliri ng karpintero niyang nakatali sa daliri ko. Florence, seryoso niyang sabi sa boses niya na ngayon ay nakatingin sa mukha ko. Nailuminado ng malambot na liwanag ng buwan, will you marry me? Tumingin ako sa mata niya. At ang nakita ko doon ay ang lahat ng hindi ko namamalayang inasam, hindi lang love but deep unwavering respect. So, a man who didn't want to own me manage me or use me. Gusto niya lang sumabay sa akin para maging partner ko siya. Nakita ko ang babaeng naging ako, hindi ang sirang babae na hindi ko narinig. Mula kay Denise, muli pagkatapos niyang sinara ang pinto ng apartment ko, ay tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Hindi minsan sa mga tahimik na sandali tulad nito naiisip ko ang mga apo, sana masaya sila, sana mahalin sila, pray for them, pero alam kong hindi na ako makakabalik habang buhay kong ginagawa ang dapat kong gawin. Ang inaasahan sa akin ay tapos na, ang aking tungkulin ngayon, ang tanging tungkulin ko ay ang buhay na mayroon ako. Itinayo sa babaeng naging masaya ako, sa wakas ay bumaling ako kay Walter D. Pusong-puno sa pagsabog ng isang tahimik na tiyak na kagalakan, nakita ko ang aking hinaharap sa kanyang uri. Panay ang tingin at mumiti ako, sabi ko, Walter, will end with new life in my real life. Nagsisimula pa lang, at na ang simpleng salitang iyon ay ang unang araw ng natitira sa buhay ko. Alam mo, habang nakaupo tayo dito, bumuhos lang sa akin ang kwento ko. Parang ilog ngayon, gusto kong buksan ng kaunti ang puso ko at pararangalan ako. Para marinig ang sa iyo, bilang kapalit nakikita mo kung minsan ng kaunting pagtap sa isang screen. Ang isang pag-like ng isang subscribe o isang pagbabahagi ay maaaring mukhang tulad ng isang maliit na panandali ang kilos sa maraming, ngunit sa akin at sa mga tahimik na boses na kailangang ibahagi sa bawat isa sa mga iyon. Ang mga gripo ay isang maliit na sinag ng liwanag sa kadiliman. Ito ay isang tahimik na paraan ng pagsasabi ng See you, here your story matters. Ipinaalala nito sa akin na hindi tayo invisible. Isang simpleng pag-click mula sa iyo ay isang malakas na deklarasyon ng suporta para sa akin, at ito nagbibigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwentong ito pagkatapos sabihin sa aking kwento na may nagbago sa akin sa loob ng ilang linggo. Ang gusto ko lang ay may makarinig sa boses ko, at ngayong meron ka, na-realize ko na ang pinaka gusto ko sa lahat ay marinig ang sa iyo sa ibaba sa seksyon ng komento na iyon.
I would be so honored if you would share a piece of your story with me. Tell me. Tungkol sa isang oras na naramdaman mong hindi mo narinig na sabihin sa akin ang tungkol sa isang pagnanasa na maaaring isipin ng iba ay hangal o sabihin sa akin ang tungkol sa G. Sandaling natagpuan mo ang iyong lakas kahit sa pinakamaliit na tahimik na paraan na aking babasahin. Sila ay aking dadalhin dahil ang iyong kwento ay mahalaga na nais nating buuin. Mabigat na edad sa isang komunidad kung saan maaari naming ibahagi ang mga kwento mula sa kaibuturan ng aming mga puso, alam kong mayroon kang sa iyo. Mga pribadong kwento na kung minsan ay mahirap ibahagi sa pamilya o mga kaibigan, narito ako upang makinig, upang ibahagi sa iyong mga kagalakan at kalungkutan dahil lahat tayo ay may karapatang igalang upang marinig. At kung ikaw huwag magkaroon ng malungkot na kwento tulad ng nabuhayan ko, then please share your happy ones. Sabihin sa akin ang tungkol sa isang kagalakan na natanggap mo ngayon, mangyaring ibahagi ito sa akin, ito ay magiging walang hangganang pinagmumulan ng pagganyak na tumutulong sa akin at sa lahat ng iba pang tagapakinig na nanonood. Ang video na ito upang gumaling, upang makahanap ng pananampalataya at upang makahanap ng pagganyak sa ating buhay. Kung ikaw mangyari na nanonood nito sa isang telebisyon, mangyaring huwag mag-atubiling kunin ang iyong telepono at hanapin ang aking channel. Gritty Ages, ako ay tunay na umaasa na ibahagi ang mga damdaming ito sa iyo. Bumuo tayo ng isang sama-samang komunidad kung saan maibabahagi natin ang ating tunay na damdamin. Gawin natin ito lugar kung saan tayo nakikinig sa isa't isa, isang lugar kung saan walang babae ang dapat makaramdam na ang kanyang buhay ay kanyang mga pakikibaka at kanyang mga tagumpay are invisible. Salamat ulit sa pag-upo sa akin, it means more than you. Alam mo bang gusto mong ibahagi ang iyong unang store?